Sama-sama tayong magiging karakli. Pinabaklas ng Transportation Department ang mga X-ray machines sa ilang MRT stations para mas mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. At nais din nilang paagahan ang mga biyahe ng tren sa gitna ng nakaambang rehabilitasyon sa EDSA. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Marso, in-extend ng 1 oras ang operating hours ng MRT3. Ginawang 10:25 ang entrance closing sa North Avenue tuwing weekday at 9:25 tuwing weekend. 11:04 p.m. naman nagsasara ang entrance ng Taft Avenue tuwing weekdays at 10:04 p.m. tuwing weekend. Pero ang gusto ngayon ng Department of Transportation, palawigin ang operasyon sa pagbubukas ng MRT. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipigit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipigit ko pa yon sa ating maintenance operator. Ang MRT ang isa sa mga aasahang sasalo sa mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag sinimula ng rebuild nito sa June 13 na sasabayan ang pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Kaya naman gusto nilang alisin ang iba't ibang nagdudulot ng pagkaantala gaya ng X-ray machine na bahagyang nakakabagal daw sa pag-usad ng mga pasahero. Medyo, malilit na ako eh. For safety reason po. Okay, pero pag marami kayo, Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Binaklas na ang X-ray machine sa Bonnie Avenue Station at isusunod ang mga nasa iba pang istasyon ng MRT. Ang kapalit pagpapakalat ng mga K9 unit at mga heavily armed na tauhan ng Coast Guard. sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang-security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. May ilang kinakabahan sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril, malalaki, mahahaba para deterrent, no? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Gusto ring alisin ng DOTR ang ganitong eksena na halos 1.5 oras pumipila ang mga pasahero, lalo na noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. 20 tren na ang umiikot ngayon tuwing peak hours at planong dagdagan ng 3 ng DOTR. Ang dating pagpila na umaabot sa 30 to 45 minutes, magiging 5 hanggang 10 minuto na lamang. 30 minutes ang mawawala sa pila time at saka sa travel time ng mga kababayan natin. Babaklasin din at aayusin ang signage na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. Ang signages at ang wayfinders sa mga airport, train station, napaka-importante niyan. Kasi nagdadagdag yan sa kaginhawaan ng experience ng mga commuter. It needs to follow standards. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Arestado ang Filipino-Indian National at ang kasabot niyang call center agent matapos magpanggap umunong negosyante para makapanloko. Sa hiwalay na operasyon sa Quezon City, nasabat ang halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu. Saksi, si Emil Sumangit. Kahit lantad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula, habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Na. Agad dinampot ang suspect. Nangyari ang buy-bust operation sa area ng Batasan, San Mateo Road, sa boundary ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo, and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities
ng Rizal para din sa ating mga Intel Fusion para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin. Only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Depensa naman ng suspect. Pinahatid lang po sa akin. Alam mo ba na shabu yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Sa Pasay City, inaresto ng NBI ang half Pinoy, half Indian national na suspect sa panloloko sa 9 na negosyante sa Metro Manila. You have the right to remain silent. Everything you say can will be used against you in the court of law. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay City pa rin, dinakip din ang call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyanteng complainant, pinadama raw siya sa simula. Pero kinalaunay, tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relo at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan. Kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera. It's a hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yon. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Nang magkaharap-harap, kinumpronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Bakit ako sa dinami-dami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Hindi na itinanggi ng 2 inaresto ang alegasyon. Ipinagharap na sila ng reklamong large-scale estafa in relation sa Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumusap bilang James Kumar? Tapos noon kasi ayaw mapag-usap sa akin, ayaw mapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko, okay naman pa basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Basag ang pito na isang pampasaherong bus matapos itong paluin ng baseball bat ng babaeng sakay ng SUV sa Pasay City. Ang pinag-ugatan ng alitan, gitgitan umano sa kalsada. Saksi, si Mark Salazar. Basag mo. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Ay, hindi gano'n. Huwag gano'n, ma'am. O, tatakbo kayo, hoy! Bakit yung binasag nyo? Pasado alas 9 ng umaga kahapon, naganap ito sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Ang salaming pinto ng isang bus ng GEL Transport binasag ng isang naka-SUV. Ayon sa uploader ng video na konduktor ng nakabuntot na isa pang GEL Transport bus, nagsimula ito sa gitgitan umano sa kalsada. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kaya Ito na po yung nagkagit. Kinat na po ng private car itong kasamahan namin. Bago bumaba po si ma'am na yung may-ari nga po ng private car, may hawak po siyang tumbler, pinupukpok na po yung harap ng salamin ng salamin ng bus ng kasamahan namin.
hanggang humantong ang insidente sa init ng ulo at murahan. May video paano kayo kagbalasubas na drive? Bala kayo. Oh, yan mo. kami ginikit niyan. Binasag oh. Bumalik si ma'am, parang medyo kasi may parang ini-speak na kalang tinatawanan pa ng kasamahan namin. Mas lalo nagalit tong si ma'am, kumuha po ng parang matigas na bagay na parang baseball bat. Doon po nangyari, doon na po yung actual na, nung pagkakuha po doon ko po na sakto na video po yung pangyayari na yon. Wala kayong karapatang basagin yung hindi ho amin yan. Yan ay sa amo namin. Hindi nga sa inyo, kaya wala subas kayo mag-drive. Ipinagtanggol din ng uploader ang kasamahan niya sa jail transport. Sabi nila, papatayin na kami. Wala naman siguro kung ganun nangyari kasi isa pa, wala naman nung sabi ito sa sasakyan nila. Hindi naman ho talaga, kasi may takot din naman mga driver namin sa mga ganyang aksidente. Yan ho, iniiwasan ng mga driver namin dito. Kung may kasalanan po yung kasamahan namin, yun talagang matik na dapat sinumbong na lang po nila sa enforcer. Sinusubukan pa naming matunton ang mga sakay ng SUV para kunin ang kanilang bersyon sa nangyari. Pero ayon sa pamunuan ng jail transport, nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga ito para sa isang settlement. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipadedeport ng Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Kasunod po yan ang pag-aresto sa dating kongresista ng Immigration Police. Saksi, si Salima Refran. Hindi na nakapalag si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves nang arestuhin ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste, alas 8 ng gabi roon. Maging ang kanyang abogadong mahigpit ang pagkakayakap sa kanya, kasama rin kinuha ng mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of Interior doon. Ang video ng pag-aresto ipinost sa social media ng anak ni Teves na si Axel. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. Wala rin daw access kay Teves ang kanyang mga abogado, kaya ang kanyang legal team naghain na ng petition for habeas corpus. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice itinangging may private plane na dumating sa Timor-Leste. Git ng DOJ, wala pa silang natatanggap na anumang legal na dokumento kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Naghihintay daw sila ng aksyon ng Timor-Leste kung ide-deport ba si Teves bilang undocumented foreigner o may extradite tulad ng hiling ng Pilipinas. March 2024, unang inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si Teves. Itinuturo siyang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. April 2023, nakalis siya ng Pilipinas papuntang Timor-Leste. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuturing din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pero kahit na-aresto noon, pinalaya rin siya kalaunan ng pagbigyan ng kanyang petisyon na habeas corpus. Humiling din siya ng asylum doon. Hiniling naman ng gobyerno ng Pilipinas ang extradition. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN.
Kasunod niyan, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ilang araw naman bago ang ASEAN Summit ngayong buwan, nagpahayag ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng summit, inaresto si Teves ng Immigration Police kagabi. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste, seryoso at di katanggap-tanggap ang presensya ni Teves sa kanilang teritoryo. Ang pananatili raw ni Teves sa mahigit 2 taon doon ay nakakaapekto na sa bilateral relations ng Timor-Leste at ng Pilipinas at may implikasyon sa kanilang seguridad. Sa bisa ng administrative decision ng kanilang Ministry of the Interior, ipadedeport daw si Teves dahil nasa Timor-Leste siya kahit wala raw siyang valid visa o legal authorization at kanselado na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang hawak niyang pasaporte. Ayon sa byuda ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, isang makabulang hakbang tungo sa katarungan ang pag-aresto kay Teves. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.